There is a motion to direct the Secretary General to immediately... Sa kabila ng naunang pahayag ng Pangulo na hindi siya pabor sa pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 215 na congressman pa rin ang pumirma pabor dito. Hindi siya pabor sa impeachment kay... Tinan mo to si Marcos, ha? Hindi siya pabor sa impeachment, pero 215 congressman ang pumirma. Weak talaga. 70% yan na mahigit 300 nakaupong miyembro ng Kamara. Karamihan, mga kaalyado ng Pangulo. Pero git ng Pangulo, hindi raw siya nakialam sa resultang ito. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. Yeah, you give me too much credit. Di ba sinabi rin niya ni Sandro? Yung sinabi na patungkol dito sa impeachment ni BP Sara, ginamit niya rin yung term na yan. You give me too much credit. Mag-ama nga kayo, sinungaling. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to. No, mandato raw ng Congress yung impeachment. Sige, isa-isahin natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. At hindi raw niya inimpluwensyahan. Kaya nga ang tanong, pero walang napapasang batas dyan. Walang galawan dyan na nagtatagumpay nang walang kamay ang presidente. Sabi niya, hindi, may mandatong sarili ang Congress. Sige, tuloy tayo. Proceed with the impeachment complaints. Hindi naman itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nilang impeachment ng mga kongresista. Nakumbinsi naman daw niya mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman... Na-convince niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Okay. Nakausap niya ang Congress and yet 200 plus ang pumirma. Daw niya kayang diktahan na huwag i-endorse ang isang impeachment complaint kapag na-file na ang kanyang... Hindi naman daw niya kayang diktahan kung na-file na. Papaliwanag ko sa inyo mabuti. Nauna nag-endorso sa impeachment, humingi raw ng payo sa kanya. Do your duty. Humingi yung anak mo ng payo sa'yo. Ano bang gagawin ko dito sa impeachment na yon? Ano sagot ni Presidente nyo? Mr. Marcos, do your duty. To support the process. Do your duty to support the process. Ano ba yung proseso? Kasi andyan dyan ang tanong dyan. Ano ba ang proseso? Tatandaan natin, may duty rin yung anak mo pumirma o hindi pumirma. Hindi niya lang duty na kung may impeachment na ay dapat nilang itulak ito at iharap sa Senado at sila ay ipanalo ito patungkol kay BP Sara. Okay? Duty niya rin eh. Pwede siyang mamili, Marcos. Hindi mo alam? Pwede siyang mamili pumirma o hindi pumirma. Don't tell us. Don't lie to us. Huwag mo kaming gaguhin, mga Pilipino, na sasabihin nyo na duty ni Sandro, yung anak mo, na ipagpatuloy ang impeachment. Dahil duty rin niyang pwedeng hindi pumirma. Kaya alam mo ako, walang bilib dito sa taon to kasi walang yagballs. Iniikot-ikot nyo kami. Sabihin mo, kung gusto nyo matanggal si Sara, galing sa bibig mo. Huwag ka magtago sa palda ni sa tamba. Kaya ako naaasar sa mga ito eh. Ako gusto ko sa tao may linya. Sabi ko nga, linyahan na natin. Sino ba yung dikolor sa diputi? Hatiin na yan. Sino ba yung mabuti sa masama? Hatiin na yan. Sino ba yung Marcos? Sino ba yung sip-sip sa Marcos? Sino ba yung mga abusado? Sino ba yung masasama laban sa mabuti? Ito wala rin eh. Sumasayaw din sa gitna. Pumirma yung anak mo, nagpapalusot ka pa. Weak talaga eh. You are constitutionally mandated. You are constitutionally mandated. Na hindi rin pumirma. Tama o tama-tama?
to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I You're congressman, do your duty. told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Sinagot din ng Pangulo Nagpapalusot eh. Okay? Ang sinasabi nitong tao na ito, parang ang ibig niyang sabihin, legally, hindi niya dapat pakialaman ang Congress. Hiwalay yun. Meron silang mandato sa konstitusyon. Ganyan niya tayo pinaiikot-ikot. Marcos, wag tayo magbulahan. This is about influence. Wag mo kaming lokohin. Sabi mo, ayaw mo sa impeachment. And yet, yung anak mo unang pumirma. Anong klase kang leader? Sasabihin mo, ayaw mo sa impeachment, 200. Ang pumirma sa impeachment, 200 plus. Sino ba ang leader dyan? Si Tamba na pinsan mo na ikaw ang naglagay. Talaga bang sadyang lolokohin mo araw-araw ang mga Pilipino? Hindi kayo titigil sa panloloko sa Pilipino? Kasi, yes, legally, hindi mo sila pwedeng diktahan. But Marcos, listen to this very carefully. Being a leader, you should have influence. You have an influence. Kung wala kang influence over them, inutil ka dyan. Naintindihan? Pero ako hindi naniniwalang inutil to. Ang paniwala ko, niloloko niya ang taong bayan, may kamay siya dyan. Inaaraw-araw na talaga tayo ng taon to sa pambubudol. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Kunwari mga kasamahan ko o mga kapwa ko vloggers, hindi ko sila pwedeng diktahan. Sasabihin ko, oy, pag ano naman, mag-Amerikana kayo. Pag lalabas naman kayo sa TV, mag-Amerikana kayo. Pag may formal gathering, mag-Amerika. Sino ako para diktahan sila? Baka makasuhan pa ako, pinilit ko. Tama o mali? Okay. Pero, kung ako ay may influence, magbibihis ako ng maayos parati. Yung tao, nakatabi mo, halimbawa ay kasamahan mo or kapwa vloggers mo na ayaw magbihis. Pero ako'y laging nagbibihis, naka-Amerikana. Susunod o hindi? Kung may influence, susunod yun. Hindi ko kailangan sabihin mag-Amerikana at mag-ayos naman kayo. Mag-Amerikana at mag-Amerikana. Mahihiya yun eh. Magmumukha siyang gusgusin eh pag nakatabi. Tama? Iyan ang sinasabi kong influence. Legally, hindi ko sila pwedeng saktan para mag-Amerikana. Pero may paraan. Marcos, yun ang dapat mong ginagawa. Anak mo eh. Ayaw mo ng ano? Anong klase kang tatay? Anong klase kang presidente? Ayaw mo ng impeachment, yung anak mo kauna-una ang pumirma? Don't you think that is an insult to you? Kung wala kang kamay. Ako maiinsulto ko nun. I mean, publicly dineclare ko, presidente ko, ayaw ko niyan. Anak ko unang pumirma, kakainsulto yun ah. Pero hindi eh. Kita mo halata? Hindi siya na-insulto. Bakit? Gusto nitong mama na ito ang nangyayari sa Pilipinas. Gusto nito ma-impeach si BP Sara, wag tayong maglokohan. Yung drama niyong paikot-ikot, sama mo pa yung kapatid mong si Amy. Kaya ako naaasar eh. Diretsuhin mo na, Marcos. Matapang ka naman. Tapang-tapang mo magsalita pagdating sa China. Dito kay Sara, hindi ka makapagsalita ng diretso. ang usap-usapan online na kapalit ng pagpirma sa impeachment ang malalaking halaga ng pera. I don't think that kind of, two-thirds of the Senate, 306 sila. They got 215. So just a little bit over two-thirds
hindi mo makukuha sa ganong klaseng. Yan na. So, ang sabi niya, kasi may gumakalat na mayroong malakihang pera kaya nagsipirma. Hindi raw uubra yan kasi masyadong marami. 200 over a little over 2/3 ng ano. So sa bawat tatlo, ang ibig niya sabihin dalawa po doon ay pumirma. So malaki po 'yon. Hindi uubra yung bigayan. Naniniwala kayo diyan? The same person na nagsabi bababa ang bigas sa 20 pesos. The same person na nagsabi na walang baril na pumasok sa QOJC. Yung 5,000 pulis ni isa. Sabi niya, ni isa. Walang baril na pumasok. Naniniwala kayo dyan na ang sinasabi ni PRRD, may blanco ang blank item, sasabihin nitong tao na to, yung pinirmahan niya walang blanco? Naniniwala kayo? Kung naniniwala kayo, sige, magpabudol pa kayo lalo. Ganong klaseng sistema yan. I know. I've been in Congress. I don't think that way of operating would have worked. Ngayong nasa Senado ng impeachment complaint, nasa kanila na raw ang bola kung paano magiging gulo ng impeachment complaint. No, next topic po tayo. Pag-usapan natin ito si Drilon, excited sa impeachment. Naglabas ng pahayag si dating Senador Franklin Drilon kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang ma-refer o maisangguni sa impeachment court. Tingnan mo itong ano na ito. Nung panahon mo, patulog-tulog ka lang. Ngayon, nangingialam ka. Sabi niya, dapat daw sinama na ito sa agenda, okay, ng Senado. Nung natanggap nila, dapat sa madaling salita, dapat inasikaso na. Nilagay na to sa agenda para tumakbo na yung impeachment. Kasi ang sabi ng Senado, hindi namin gagawin yan. Gagawin namin yan sa June, hindi ko alam, parang June 2, June 3, basta June plus. Okay? Sa buwan ng June nila haharapin itong pagdinig ng impeachment ni BP Sara. Excited si Baboy, si Drilon. Gusto niya agad. Impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makakaaksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung nai-refer ito, maaari nang umaksyon ng Senado bilang impeachment court, hiwalay sa pagiging legislative body nito. Kung na-refer daw, okay. Punta muna tayo dun sa ni-refer. Alam mo, Drilon, papaliwanag ko sa'yo baka hindi mo naiintindihan. Yung impeachment na yan, ang tagal sa Kamara. Diba? May pa-style siya na pinag-aaralan pa yung fourth, complaint, etc. etc. Tapos, doon sa last day nila at sa last day ng session ng Senate, doon sila nagpasa at doon sila nagpirma. Doon pa lang nangangamoy may kakaibang galaw na to si Tamba. Tapos pagkapasa doon, gusto mo aksyonan agad ng Senado. Ang tagal nagmuni-muni diyan sa Congress. Hindi sila makadecide. Baka inaantay yung 150 million reasons. Kaya hindi pa sila nagsipirma. Dumating yung 150 million reasons nung last day. Kaya sila nagsipirma. 'Di ba? Pero pagkukulang yun ng Kamara. Bakit tinidiktik mo yung Senado? Ang tagal nilang padali-dal, paikot-ikot sila dyan sa Kamara. May may ganyan, may ganito, may ganyan. Kumbagat sa nagpasa kayo last minute. Tapos pahihirapan nyo ibang tao. Para ka namang hindi dating senador, Drilon. Dapat inintindi mo rin yung pagiging senador. Hindi pa, kahit sa akin, lintik kayo kung kailan mag-a-adjourn na. Kung kailan last session na, saka kayo magpapasa, gusto nyo pa asikasuhin yan. Hindi pa nga natin na pag-uusap. Dapat pa yung pag-usapan dito. Bully talaga tong Congress. Pero alam nyo, eto lang, may nangaamoy. May naamoy ako.
May iba tayong bagyan ng topic. Hindi nyo ba napapansin? Tahimik masyado si PRRD. Hindi nyo pansin? Si BP Sara kalmadong-kalmado. Si PRRD is no weak person. Hindi ako maniniwala na hahayaan niya yung anak niya. Babae pa. Hanggat buhay si PRRD, hindi niya papabayaan. I will never believe him. Kahit siya magsabi na ahayaan niya yung anak niya, I will never believe him. Una, anak niyang babae yan. At kaya ginaganyan si BP Sara because of their name Duterte. Malakas talaga eh. Alam nila yan. Lalo na itong mga Makabayaran Black, itong mga NPA. Alam nila. Kaya naggagamitan sila. Even the reds, the yellows, the pinks, naggagamitan yan kasi alam nila lakas ng Duterte. That is public knowledge. Everybody knows it. Tapos tahimik masyado si PRRD. Alam nyo, may nakakausap ako mga tao. Hindi ko alam. Basta ang sinasabi sa akin, Coach Oli. Sabihin ko ba? Ito mga sinasabi ko ay from reliable people. Big names. I just really hope that something good will happen this quarter, this February or this March. Something good. I really hope. Basta ako, mag-aantay lang. At ako'y laging nagbabasa ng sitwasyon. At lagi kong binabasang sitwasyon ay ang galaw ni PRRD. Yung kanyang katahimikan ay nakakabingi. I really hope sana nga bago matapos ang February. Hindi ko alam. Basta balikan niyo ako. Okay? Balikan niyo ako. Sana may magandang mangyari sa February or March. Maybe February. I don't know. Sana lang. I'm just hoping. Kasi sabi nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. So, I just keep hoping. Balikan niyo po ako. Ito, remedyo anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na Ito naman ang gusto niya, manawagan ng Presidente ng special session. Sa madaling salita, tuloy ang impeachment, hindi po after the election. Gusto ng mamang ito ngayon na. Ngayon na. Ang problema, may mga tatakbong senador. So mga kampanya yan. Paano maasikaso? But in any case, I really don't care. Now or after the election, I don't care. Kasi alam ko malakas ang Duterte. And magtatagumpay dito si BP Sara. Hindi mananaig ever ang laging ending story. Kahit saan mong tingnan, ang ending story, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. So I know mapapanalo to ni BP Sara. But if not, worst comes to worst, ma-impeach siya, there will always be Duterte. I mean, let's accept it. Kaya naman gusto si BP Sara, it's because she's a Duterte. Yes, magaling siya, may paninindigan siya, but still, maraming taong ganun eh. Pwedeng pumalit si Pulong, si Baste. Diba? At alam ko mamahalin ng tao yung mga yun. Bakit?
yung legacy na iniwan ng kanilang tatay. Kaya mahal ang Duterte. Ito bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kinuwestiyon naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyohan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakay ng impeachment. Sa wakas, may nasabi ka ring tama, Cheese. Wala sila talagang oras dyan. But anyway, wag pa rin kayo magpapakaniwala dito kay Cheese. Tandaan natin, pumirma rin to sa blank items. Tandaan natin, waiter ito ni Lisa Marcos. So wag kayong pakapan niya. Pero this time, sabi nga, tama siya dyan eh. Wala na talagang oras, ba't siya minamadali? Case bago mag-adjourn ng sesyon ng Senado noong Miyerkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayin ito sa pagbabalik ng mga sesyon. June 2. So June 2 is Monday. Okay, after 1, 2, 3, 4. Sa June 2 matapos aprubahan ng impeachment rules. Susunod rin anya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senador Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, Ako ayoko kay... Bahala kayo. Sa channel ni Coach Oli, walang pilitan. Ako'y nagdi-discuss lang. Kayong bahala magdesisyon. Basta sa akin, ayoko to kay Amy. Ha? Kasi ito isa to. Ayoko sa sumasayaw sa gitna. Isa ito sa sumasayaw. Until such time you call out for your brother to have a hair follicle test, I don't believe you. Okay? So kung susuportahan nyo, bahala kayo. But as for me, hindi niya kino-call out. So, na magpa-drug test ang kapatid niya. So, para sa akin, hindi ko susuportahan yung... Bulahin mo na sila. Bulahin mo lela mong panot. Hindi kami. Revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Sa dinami-rami anya ng problema ng mga Pilipino, kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema. Bakit ang ganda nung sinasabi niya wala akong believe? Pagawin mo na lang yung director mo ng bold movies. Pakialaman niya yung mga dating bold star katulad ni Pepsi Palomang patay na. Tema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nirerespeto nito ang desisyon ni Senador Marcos. Pero yung gano'ng statement hindi makaka-apekto sa kanyang pagiging impartial or fair as impeachment judge. Again, she was talking of the impeachment process. Not, again, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan niya yun. Okay. Wala naman siyang binanggit o sinabi kaugnay sa boboto sa pabor o kontra doon sa nasasakdal. Asher Kadapan